sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagtataka lang ako. Wala bang tumutulong sa'yo? Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming tao ang isinasalalay ang kaligayahan sa kanilang minamahal. Ito raw ay natural. Subalit papaano kung mawala ang minamahal? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Alisa sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Alisa, narito na tayo sa park. Ano bang good news ang sasabihin mo sa akin? Fernan, magiging tatay ka na. Ano? Oo, magkakababy na tayo. Kaya dapat tuparin mo na yung sinabi mo sa akin, ha? Pakasal na tayo. Oo, sige. Bakit? Ha? Parang hindi ka masaya. Ayaw mo ba na magka-baby na tayo? Hindi nagulat lang ako. Masaya ako. Tama, nakangiti ako. Ako rin, Fernan. At tiyak na matutuwa rin ang anak kong si Cheche pag nalaman na magkakaroon na siya ng baby brother. Wish niya kasi yun eh. Kahit nung buhay pa ang papa niya. Ganun ba? Oo, para daw may kalaro siya. Kailan tayo magsasabi kina inay at itay para sa ating kasal? Alisa! Uy! Sabi ko kakain na tayo. Opo. Sige po, Nay. Mauna na po kayo. Gusto pa po ako eh. Sabi bakit? Kumain ka ba sa pabrika bago ka umuwi? Opo. Wala, sige. Kakain na kami. Sumunod ka na lang pag nagutom ka, ha? Opo. Bakit ganun? Bakit hindi na ako dinadalaw? O tinetext o tinatawagan man lang ni Fernan? Hindi ko na rin makontak ang cellphone niya. Ano bang nangyari doon? Mabuti pa. Puntahan ko siya sa tinutuluyan niya bukas. Kailangan magkausap kami. Ayoko mahalata itong tiyan ko at hindi pa kami kasal. Mapapahiya kaming lahat. Alisa, anak. May problema ka ba? Itay. Napapansin kasi namin ng tatay mo na lagi kang malungkot. Ay, Walang ganang magtrabaho. Minsan nga nakita ka pa ni Cheche na umiiyak. Bakit ba, anak? Itay. oh. Tungkol ba sa iyong nobyo? Ilang linggo na naming napapansing hindi siya pumapasyal dito. Tay. Tinalikuran niya po ako. Ano? Kami na nga aming magiging anak. Ano? Buntis ka? Opo. Diyos ko! At bigla na lang nawala si Fernan. Matapos ko sabihin ito sa kanya. Ang utas na yun! Niloko ka lamang pala. Kaya pala noong paman, mabigat na ang loob ko sa kanya. Dahil manloloko siya. Ano ka na ngayon, anak? Magiging dalawa ng anak mo na kailangan mong itaguyod. Hindi ko alam, Nay. Oh, Patawad po. anak, Ngayon mabibilat tayo sa kahihiyan. Akala ko kasi
Si Fernan ang sasagip sa akin Oh. sa dinaranas kong kalungkutan dahil sa pagpanaw ng aking asawa. Hindi pala. Lalo lang yung dinagdagan ang sugat ng puso ko. Huwag ka lang umiyak, anak, ha? Sasamahan ka namin sa pagharap sa problema mong yan. Maging matatag ka lamang sana, ha? Nay, may dala akong gatas para sa pamangkin ko. Ito po. Malaking lata na yung binili ko para magtagal. Salamat, Emmy. Ay, malaking bagay ito, lalo na para sa mag-ina. Kumusta na po ba si Alisa? Ay, ayun. Madalas pa rin malungkot. Ayaw pa rin pasusuhin ng kanyang anak. Kawawa naman ng kapatid ko. Talagang hindi na pinalikan ng walang yan yung nobyo. Dapat pala, hindi na lang siya nag-boyfriend. Anak, nag-aalala ako. Baka magkasakit ang kapatid mo dahil sa ginagawa niyang pagpapabaya sa kanyang sarili. Sigurado ka ba sa gusto mo mangyari, Alisa? Opo, Mang Samuel. Nagtataka lang ako. Wala bang tumutulong sa'yo? Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang. Aba, talagang kukunin ko ito. Kailangan namin ito dahil wala kaming anak ng aking asawa. Ay, teka, bibigyan kita ng pera para magamit mo sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Lola Roslyn, Lolo Karting, buti pa nandito na kayo. Eh, bakit? Bakit, Cheche? May nangyari ba habang wala kami? Si Inay po kasi. Lumabas po siya kanina. Dala ang baby brother ko. O ngayon? Tapos nang bumalik siya, wala na si baby. Oh, Diyos ko! Eh, saan niya dinala ang bata? Tinanong ko nga po sa kanya yun eh. Pero hindi niya ako pinansin. Nagkalang siya sa kwarto niya. Kadig! Mukhang hindi na normal ang anak natin. Lolo, kausapin niyo po si Inay para malaman natin kung nasan si baby. Nay, Nay, Anak, saan mo dinala ang aming apo? Sabihin mo sa amin. natatakot po ako, Nay. Nag-aalala kung paano ko siya itatago yun. Anak, Parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Saan mo nga siya dinala, anak? Kina Mang Samuel po. oh, Yun ang kilala kong may kaya. Diyos ko. Pinagbili mo ang anak mo? Hindi ko po gustong gawin yun, Inay. Hindi ko gusto. Anak, Mahal ko, anak ko. May depression ho yung kapatid ko, Mang Samuel. Ayon ho sa doktor na sumuri sa kanya. Ba't naman siya nagkaroon ng ganun sakit? Umanaw ang kanyang asawa. Labis niyang binamdam yun. Hanggang sa nagkaroon siya ng lobyo. Sumaya naman siya kahit sandali. Subalit, tinalikuran siya ng walang yang lalaking yun. Nang malaman na buntis siya. Kaya nga mula noon, nagbago na yung pagkilos niya at pag-uugali. Kawawa naman pala siya. Hindi niya gusto ang ginawa niya pagbibenta sa inyo ng pamangking ko. Alam niyo ba mula nang gawin niya yon? Hindi na siya napanatag. Lagi iyak ng iyak.
Totoo yun. Samuel, pasensya na, ha? Pero, sana, ibalik na lang ninyong bata. Dala ko ang perang ibinigay mo kay Alisa. Ibinigay naman niya sa akin. Oy, sige. Sige. Ha? Ibabalik namin ang bata, pero hindi ko nakukunin ang pera. Ha? Bigay mo sa kanya yan. Gamitin na lang niya yun sa kanyang pagsisimula. Ay, ko. Maraming salamat po, Mang Samuel. Samuel? Pero sana, hayaan niyo kaming madalaw pa rin ng bata. Uy, ang gaganda naman itong mga stuffed toy na to, Alisa. At ang dami, di ba? Oo nga, inay. Ano ba gagawin mo sa mga ito? Ibebenta ko online. Sideline ko habang nagtatrabaho sa pabrika. Ay, okay yan, ha? Dagdag kita yan. Diyan ko ginamit yung perang itinulong sa akin ni Mang Samuel. Oh. Mabuti naman, anak. Dalawa na po ang anak ko ngayon. Kaya dapat, doble sipag na po ako, inay, ate. Naku, salamat naman. Ganyan ka na ngayon. Sinusunod ko yung mga sinabi ng tumingin sa akin na psychologist. Bakit? Anong sinabi? Sabi niya, do a lot of prayers. Makinig. Mhm. O kaya manood ng mga comedy films and programs. At maging ng mga program na nagbibigay ng good vibes at positive thinking. Tama! Lahat yun. Pero ang pinakamahalaga sa mga iyan, yung do a lot of prayers. Dahil ang Diyos lang ang makatutulong sa atin. Tama. At makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Tama po, inay. Ang mga taong mahal natin ay kasangkapan lamang niya. Kaya hindi natin dapat iasa sa kanila ang ating kaligayahan. At nauunawaan ko na po ito ngayon. Mabuti na lang. Maunawain si Mang Samuel. Ibinalik sa akin ang aking anak. Dahil kung hindi, habang buhay kong pagsisisihan ng aking pagkakamali. Oh, eto na si Alisa. Oy, luto na spaghetti. Oh, kalaki naman itong dala mong cake, anak. May kasama rin po itong 2 kandila. Dahil 2 years old na po ngayon ang baby ko. At karami din lobo, ha? Babongga talaga ang birthday ng bunso nating apo, ha, Suling? Oo nga, Karding. Oh, baka naman wala ka ng pera dyan, anak. Oo nga. Meron po, inay. Lagi po ako nagtatabi Ay, para buti. sa future ng mga anak ko. Tama. Mainam yan. Dapat talagang paghandaan mo ang kinabukasan niya. Salamat po, itay. Inay, isa kayo sa mga dahilan kaya napagtagumpayan ko ang mahirap kong pinagdaanan. Sa Diyos mo hanapin ang hanap na kaligayahan at Kanya kang gagabayan upang ito'y matagpuan sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.